Alright, magandang araw ulit. Welcome sa Bets Pilipinas, mabuhay. Okay, so kamusta kayo mga kababayan ha? Sana ay okay ha? Sana okay na tayo. Alam po ninyo mga kababayan na talagang tayo po yung nagbabasa sa social media. Ang nababasa natin ay puro galit ha? Na emotional po ang ating mga kababayan sa ngayon sapagkat pinahirapan Tatay Digong. Pero ganun ba man, kitang-kita po natin sa pananalita ng Tatay Digong, siya po ay mapayapa. Siya po ay kampante na kaya niyang harapin sa kabila ng kanyang edad. Siya po ay kampante na ito ay mapagtagumpayan niya. Okay? Siguro tayo, ang gawin natin mga kababayan ay ipag-pray natin si Tatay Digong na sana magkaroon po siya ng lakas. Magkaroon po siya ng matalas sa pag-iisip para sagutin itong mga ipinupukol sa kanya. Okay, so ito po mga kababayan babasahin ko lang itong mensahe ni Miss Kitty Duterte. Ito pong bunsong anak ng dating Pangulong Duterte. Okay, sabi niya, I am Veronica Duterte. Tonight, at 9 p.m., my father, FPRRD, is going to stand before the pretrial chamber of the ICC. I am calling unto you, not as his supporters, but as Filipinos, to stand for what is right and light a candle, whether you are in the Philippines or abroad. Let us be one in prayer and one in upholding our to this sovereignty. Okay, so yan po ang mensahe ni Miss Kitty Duterte. Sana po siya po ay samahan natin. Ang kanyang panawagan, sana po ay samahan natin siya. Okay? Para palakasin natin ang kanyang loob. Okay? Siyempre, ito si Kitty, bata pa ito pero kitang-kita natin ang kanyang tapang, ang kanyang courage para tumayo bilang bata pa ito Kaya tayo po yung naawa tayo sapagkat sa murang edad niya, siya po ay nakaranas ng ganitong karanasan na ang kanyang tatay ay napalayo sa kadahilan ng kailangan i-prosecute. Siyempre, yung katulad ni Kitty na bata pa, nangangailangan ng guidance ng magulang, lalo ng tatay, lalo pag siya po ay makatatay, siyempre mahirapan mag-adjust ang bata. Diba? Tayo po, alam po natin yan. Mahirap po ang isang bata na malayo sa magulang, bagamat nandyan yung kanyang nanay, pero siyempre, iba pa rin yung tatay mo kasama mo Bago matulog, kasama mo. Sa pagkain, kasama mo. Iba pa rin yun di ba? Tayo po alam po natin sapagkat pinagdaanan po natin yan. Tayo po lumaki na walang magulang, walang tatay, walang nanay. Kaya ang hirap po talaga. Okay? So ito po mga kababayan alam po ninyo, itong pong nangyari kay Tatay Digong, mas dito natin napansin na hindi lang pala Pilipino, mga Pilipino, majority ng Pilipino, ang naramdaman, ramdam, yung ganda ng ang resulta ng war on drugs. Tayo bilang mga Pilipino, hindi lang pala tayo nakapansin na ang naidulot ng war on drugs ay maganda. Maging yung foreigner ay naramdaman na ang
epekto ng war on drugs ay maganda. Katulad po nito dito po sa video ito, isang banyaga, Canadian citizen, iwinamagayaway ang bandila ng Pilipinas at kanyang sinasabi ang kanyang opinion sa loobin sa nangyari kay Tatay Digong. Ito po, mga kababayan, panoorin po ninyo itong foreigner na na-appreciate niya itong ginawang war on drugs ng dating Pangulo. Ito po, mga kababayan, panoorin po ninyo. Talking here from Ottawa, Ontario, Canada. I just want to say everything that's going on in the Philippines right now is a travesty with Duterte. When I went to the Philippines, the reason the country was so beautiful is how clean. You were able to walk on the streets feeling safe. There was no violence I didn't see. I didn't see any drug dealers. You know, yes, there's a little bit of poverty, but it's been cleaned up completely. The beaches have been cleaned up. You're not even allowed to step on a beach down there with food or alcohol because they want to preserve the quality. This was done under Duterte. The drugs were taken off the street under Duterte. The murderers were taken off the streets under Duterte. The rapists were taken off the streets under Duterte. And now we're prosecuting a man that was brave enough to stand up and actually do something on the war on drugs, the war on criminals. We need to stop protecting our criminals. We need to stop protecting our drug dealers, rapists, and murderers. Duterte. I stand for Duterte here in Canada. Kita nyo, mga kababayan. Mabuti pa itong foreigner ay na-appreciate niya, naramdaman niya itong resulta ng war on drugs. Samantala itong ating mga kababayan, sa halip na magpasalamat kay Pangulong Duterte dito sa war on drugs, katulad ng sinasabi dyan ng foreigner, tinanggal, nawala ang mga rapists, nawala ang mga addict, nawala ang mga criminal. Actually, yan, insulto yan Insulto yan sa ating mga kababayan Pilipino na kriticize ang war on drugs. Insulto yan, sapagkat ito nga, dayuhan ito, turista. Sabi niya, malinis daw, luminis yung mga beach, tumahimik yung mga paligid. Foreigner, nagsasabi ng ganyan. Samantala ang mga Pilipino, puro pang lalait ang inaabot ng war on drugs. At gusto pa na ipakulong si Tatay Digong. Pinakulong pa nila si Tatay Digong. Pinipresikot pa nila si dating Pangulong Duterte. Diba? Sabi niya, luminis daw nung panahon ni Duterte yung mga beach. Ngayon, katulad po nito mga kababayan ngayon, tingnan nyo kung ano ang nangyari sa Boracay. Tingnan nyo kung ano na ang Boracay ngayon. Yan tingnan nyo. Yan, Boracay yan. Ang dumi na. Tadtad ng lumot. Yan, kita nyo. Nung panahon ni Pangulong Duterte, ang linis niya, nilinis lahat yan. Yung Boracay na yan, tingnan nyo ngayon. Dugyot na ulit. Puro lumot na ulit. Diba? Tapos ito pa, balita. Isang turista, Slovakian, nasyonal, natagpo ang patay, naagdas na sa Boracay. Kailan lang yan 3 days ago, binalita. Yan tingnan nyo mga kababayan. Ang nawawala
walang dayuhang turista sa Boracay. Naaagnas na ang bangkay ng biktima nang makita sa isang abandonadong kapilya. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Diyan nakita, sir? Nasa likod doon may CR Vera, no? Sa isang abandonadong kapilya sa isla ng Boracay, natagpuan ang walang buhay na katawan ng isang babaeng bakasyonista Martes ng hapon. Walang saplot pang ibaba ang babae. Kinilala ang biktima na si Mikaela Mikova, 23 anyos, isang Slovakian national. March 1 daw dumating sa Boracay si Mikova para magbakasyon at dumalo sa kasal ng kaibigang Pinay. Pero nitong Lunes, nang i-report na nawawala ang Slovakian, 2 araw bago ang flight sana pauwi. Kita nyo. Nagbakasyon lang yan. Tapos ngayon, natagpo ang patay. Hubot-hubad ba daw sabi? Malamang yan ni-rape. Malamang yan ni-rape yan kaya hubot-hubad daw sabi. Nakakatakot ngayon. Di ba? Yan po sinasabi natin na mabuti pa itong foreigner na appreciate itong ginawa ng dating Pangulong Duterte. Na ang kapalit ng kanyang sakripisyo pinakulong sa kamay ng banyaga. Itong foreigner na ito, itong Canadian national na ito, tama po lahat ang kanyang sinabi. Very proud pa siya, hawak-hawak ko yung bandila ng Pilipinas. Di ba? Samantala ang Pilipino, yung ibang Pinoy, wala. Okay? Di ba? Mga Pinoy dyan na kritiko ng war on drugs, ito, Pilipino, foreigner. Sampal yan sa mukha ninyo. Di ba?